Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Yvonne at kung sakali man pong mapili ninyo ang aking sulat ay sana ito ay magbigay ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Ako po ay tubong Baguio City at hindi po kami ipinanganak sa marangyang buhay. Pero sapat naman po ang kinikita ng mama at papa ko para matustusan ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Ang tatay ko po ay isang supervisor sa isang kilalang restaurant sa Baguio. Habang ang mama ko naman ay nagtitinda ng mga souvenirs sa palengke. Wala pong nakatapos ng kolehiyo sa pamilya namin. Kaya't sinabi ko sa sarili ko na balang araw ako ang magiging unang magtatapos sa kolehiyo sa pamilya namin. Pero pagkatungtong ko ng 17 years old, pumanaw ang tatay ko sa sakit na liver cancer. Masakit po ang mga nangyari, Papa Dudut, pero kinailangan naming magpatuloy sa buhay. Lalo pong naging mahirap ang lahat at ako po ay tumulong kay Mama sa pagtitinda ng souvenir para matustusan ang aming pang-araw-araw. Sa awa po ng Diyos, nakapagtapos ako ng high school. Ngunit sa mga panahong yon ay pakiramdam ko ay mauudlot ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo dahil sa kakulangan namin sa pera. Kaya't nagpasya po muna akong magpatuloy sa pagtulong kay Mama sa pagtitinda ng souvenirs. Isang araw habang naghihintay ako ng customer sa pwesto namin, nag-scroll ako sa newsfeed sa social media ko nang makita ko ang isang job listing para sa isang call center na nag-hiring. Agad ako nag-send ng resume at dahil may karanasan na ako sa pagsasalita ng Ingles. Salamat na rin sa pakikipag-usap ko sa mga banyagang customer na bumibili ng souvenir sa amin ay naging mas confident ako. Over the phone lang po ang interview at sa awa naman ng Diyos ay nakapasa ko. Sobrang saya ko po ng mga panahong yon at pakiramdam ko sa wakas ay matutupad na ang lahat ng mga pangarap ko. Para sa pamilya ko at para sa sarili ko. Kaya't hindi ko na po pinalampas kaagad at agad kong ibinahagi ang magandang balita kina Mama at sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Ma, nakapasa ako! Ha? Ano ibig mo sabihin? Nag-apply po ako sa isang call center na nakabase sa Manila. Nakapasa ako sa final interview. Tanggap na po ako sa trabaho. Wow! Congrats, ate! Thank you, Bunso. Para rin sa atin to. Sandali lang, ate. Manila? Ang layo nun ah. Ba't di ka nalang mag-apply sa mga call center dito sa Baguio? Mas malaki kasi ang offer sa Manila. Mas mabilis matutupad ang mga pangarap natin pag doon ako magtatrabaho, Bunso. Alam mo naman na matagal na natin gustong magkaroon ng sariling negosyo. Para sa ganun, hindi na namin kailangan ni Mama na magbenta ng mga souvenirs sa palengke. Kung sa bagay, tama ka dyan. Sige nak, ikaw bahala. May tiwala naman ako sa'yo eh. Nga po pala, Ma. Gusto ko na rin po sanang pag-aralin si Rafi sa kolehiyo sa susunod na pasukan. Talaga, ate? Oo, Bunso. At ako na ang sasagot sa tuition fee mo. Iba pa rin talaga pag nakapagtapos. Kaya mag-aral ka ng mabuti, ha? Gusto kong siguraduhin na maganda ang magiging kinabukasan mo. Pangako po, ate. Mag-aaral ako ng mabuti. Thank you talaga. Huwag po kayong mag-alala dahil magpapadala rin po ako sa inyo. Sige anak, salamat ha. Maaasahan ka talaga. Ay nga pala, nakahanap ka na ba ng titirahan mo sa Manila? Kinausap ko na po yung dati kong kaklase sa high school tungkol dyan. Uupa po ako ng kwarto doon sa tinitirhan niyang boarding house sa QC. Mukhang planado mo na nga ang lahat ng to ha. Sige anak, basta mag-iingat ka doon. Opo, Ma. Simula nung namatay si tatay, wala na akong ibang hinangad at ginusto kung hindi ang guminhawa tayo sa buhay. Ayoko na habang buhay na lang po kayo nagtitinda ng mga souvenirs sa palengke. At pag nakaipon na po tayo, magtatayo tayo ng maliit na sari-sari store. Naiintindihan kita anak. Kahit ako, sawang-sawa na rin ako sa buhay na isang kahig isang tuka. Wala rin naman akong magawa kasi hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi pa huli ang lahat.
Pag nakapagtapos na si Rafi sa kolehiyo, ako naman ang babalik sa pag-aaral. At unti-unti na rin nating papalakihin ang matagal na nating pinapangarap na sari-sari store. Mabuti naman kung gano'n, Nak. Teka lang ate, sigurado ka na ba na gusto mo magtrabaho sa call center? Marami ako naririnig na mga kwento tungkol dyan. Bisyo, kabitan, mga nangungutang na hindi nagbabayad at kung ano-ano pa. Hindi lang call center ang may ganun, bunso. Kahit anong trabaho pa yan, talagang may mga challenges. Ang mahalaga, matutunan mong mag-handle ng pressure at hindi ka matatangay ng mga maling gawain. Kaya natin to. Pero kakayanin mo ba talaga ang puyat, ate? Kakayanin ko syempre para sa'yo at para kay mama. Masaya ako, Nak, na sa wakas. Matutulungan mo na rin kami ng kapatid mo. Alam mo naman, hindi na ako bumabata. Ikaw na lang talagang natitira naming pag-asa eh. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Gaya nga ng sabi ko, ma, wala na akong ibang hinangad kung hindi ang makaraos tayo. Muli tayong babangon, ma. Pero ate, wag mo rin kalimutan ang sarili mo ha. Basta kung kailangan mo nang makakausap, tawagan mo lang kami. Syempre naman, bunso. Sobrang mamimiss ko kayo. Ito talaga si ate ang OA. Sa Manila ka lang naman magtatrabaho. 6 hours lang naman ang pagitan natin. Tsaka na ako iiyak kung mag-a-abroad ka na. Loko-loko ka talaga. Pero seryoso ate, mamimiss din kita. Nga pala, Nak, kailan ang alis mo? Sa Makalawan na po, ma. Sige, basta mag-iingat ka doon ha. Paplansyahin ko lang yung mga damit na dadalhin mo. Sige po, ma. Salamat. At ikaw, Rafi, magpapakabait ka dito, ha? Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo si mama. Ako pa ba? Huwag kang mag-alala ate, akong bahala. Basta, lagi ka magte-text sa akin, ha? Opo ate. Sige na, matulog ka na. Maghahanda pa ako ng mga gamit ko. I love you, bunso. I love you too ate. Agad akong lumuwas papunta ng Maynila noong Makalawa at sinundo ako ng isang kaklase ko sa bus terminal. Magaan naman ang mga unang linggo ko sa boarding house. At buti na lamang at napakiusapan ko ang may-ari ng boarding house na pumayag na bayaran ko siya kapag dumating na ang unang sahod ko. Maayos rin naman ang takbo ng trabaho ko sa call center at kalaunan ay nakapasa ako sa training at naging regular na empleyado. Pero papadudot, ang hindi alam ni na Mama at Rafi ay hindi pala ganong kalaki ang sahod. Lalo na kung baguhang kalabang at wala pang experience. Marami kasi ang nag-iisip na kapag call center ay malaki kaagad ang kita at akala ko ay ganon din noong una. Pero nang dumating ako sa Maynila para pumirma ng kontrata ay doon ko lang nalaman na hindi pala ganong kalaki ang offer. Lalo na sa mga bago sa industriya. At lalong-lalo na kung marami kang pinagkakagastusan. Wala akong naging choice noon dahil karamihan sa mga hiring na call center ay naghahanap ng mga applicants na second year college level at pataas. Naisip ko na lamang ng mga panahon yon na sobrang swerte ko at nakahanap ako ng kumpanya na tumatanggap ng high school graduate. Sa kabila ng mga pagsubok ay hindi ko pa rin tinigilan ang pagtupad sa mga pangarap ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses din akong nag-overtime para makapagpadala ng pera kay Rafi para sa pag-aaral niya at kay Mama para sa pangarap namin na magkaroon ng sari-sari store. Halos wala nang natitira sa sahod tuwing kinsenas. Sakto lang para sa pagkain ko, upa sa boarding house at konting savings. Pero iniisip ko na lamang na balang araw, magkakaroon din ng saysay lahat ng sakripisyo ko at hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon. Nakasanayan ko na ang ganitong buhay pero hindi ko akalain na isang araw ay magbabago ang lahat ng dahil sa isang pangyayari na hindi ko po inaasahan. Nilooban yung boarding house namin at kasali sa mga ninakaw na mga kawatan ay yung perang naitabi ko galing sa sahod ko na i-deposit ko sana sa bank para sa savings ko. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa noong araw na mangyari yon. Hindi ako mapalagay pero syempre kinailangan ko pa rin magtrabaho ng galing yon.
Nang mga sandaling yon ay napansin ni Anthony ang pinakamatalik kong kaibigan at katabi sa trabaho na may mabigat ako na iniisip. Pero hindi ako ang tipo ng tao na nagsishare ng problema. Kaya itinago ko yung tunay kong pinagdadaanan. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Thank you for calling. Have a nice day. Ay, sa dinami-dami ng pumapasok na tawag, akala ko hindi na ako makakapag-break eh. Tsaka isa pa, masisiraan na ako ng bait sa mga to. Ba't ba sobrang sungit ng mga tumatawag ngayon? Ano bang meron sa iniinom nilang tubig at nagtataray sila ngayong araw na to? Uy, kalma! Kakasahod lang natin ng isang araw ah. Ba't mukhang stress na stress ka dyan? Sino ba naman ang hindi stress dito? Dire-diretso ang pasok ng mga tawag, ni halos hindi na nga ako makahingi. 8 months na simulang ma-regular tayo sa trabaho. Pero ito ata yung unang beses na napansin kong uminit ang ulo mo. Sigurado ka bang okay ka lang? Kung may problema ka, alam mo naman na pwede mo akong kausapin anytime. Pasensya ka na ha. Wala to. Siguro gutom lang to. Huwag ka kasi nagpapalipas ng gutom. Gusto mo ba sabay na tayong kumain mamaya? Sige ba, basta libre mo. Ay, nagbago na pala isip ko. Hindi na nga lang pala ako kakain. Matutulog na lang ako sa sleeping lounge. Sira. Pero seryoso, natutulog ka ba talaga sa sleeping lounge? Hindi pa eh. Bulong-bulungan kasi dito sa office na may agent daw na pumunta ng sleeping lounge para umidlip saglit. Tapos after a few days, hindi na daw makontak ng family niya yung agent. Tas ayun, nakita na lang siya sa sleeping quarters pero mga 3 days na siya dun at matigas na ang katawan. Nakakaloka, totoo? Ewan ko, yan ang usap-usapan dito eh. Nakakaawa naman. Pero hindi na ako magugulat kung sakaling totoo man yan. Paano ba naman? Puyat at stress ang kalaban mo sa trabahong to. Kaya nagigigil ako kapag nakakarinig ako ng tao na ini-small o ina-underestimate ang mga tulad nating call center agents. Kung tutuusin, wala rin naman silang alam. Naiintindihan kita, sobra. Yung pinsan ko kasi, sinasabing para raw sa mga walang utak yung pagkatrabaho sa call center. Pero di ko na lang pinapansin. Kasi di niya pa naman nararanasan na maging call center agent eh. Baka naiinggit lang siya sa'yo kasi hindi siya nakakapasa ng interview. Biro lang. Pero seryoso, kung tutuusin nga, sa training pa lang, ang dami mo nang dapat aralin eh. Tapos akala ba nila na madali yung tipong kailangan dinig na dinig sa boses mo na masaya ka tuwing kinakausap mo yung customer? Hindi naman sa lahat ng oras masaya tayo, di ba? Ang lalim ng hugot mo ah. Pakiramdam ko talaga may pinagdadaanan ka eh. Sabihin mo na kasi sa akin, ano ba yon? Alam mo, ikaw, ang kulit mo. Eto naman, di na naman ako ibang tao sa'yo, di ba? Ang tagal-tagal na natin magkatabi at magkasama sa trabaho. Kaya sige na, makikinig ako sa'yo, kahit ano pa yan. Ikaw, kalalaki mong tao pero chismoso ka. Uy, grabe ka naman sa akin. Di ba pwedeng concerned lang ako sa'yo? Yung isa kasi nating katrabaho, gusto sana manghiram ng pera. Pero wala naman akong maipapahiram sa kanya. Kaya yun, nag-aalala ako na baka nagalit na sa akin yun. Nako, hayaan mo siyang magalit. Usong-uso dito yan eh. Paano ba naman? Kung tutuusin, pare-pareho lang naman tayo nagpapakapagod sa trabaho. Tas yung iba dyan, manlalamang pa sa kapwa nilang call center agent. Pakiramdam ko kasi yung iba dyan may lifestyle na hindi nila afford. Kaya yan, nababaon sa utang. Mismo, kaya ikaw, iwasan mo ang mga utang-utang na yan ha. Ayoko kasing ma-stress ka. Sayang naman yung maganda at cute mong mukha kung masisira lang ng dahil sa stress. Mahiya ka nga, napaka-corny mo naman. Wala na tayo sa high school, no? Alam mo ikaw, ang sama-sama at ang sungit-sungit mo sa akin. Kakampi mo kaya ako dito. Ganun ba? Mukha ka kasing kaaway eh. Nakakarami ka na ha. Pero pasalamat ka wala ako sa mood makipagbardagulan sa'yo. Ay, napuyat kasi ako kagabi. Paano ba naman? May construction sa tapat ng bahay namin. Sobrang ingay. Di ako nakatulog ng maayos. Hala, paano yan? Buhay ka pa kaya pagkatapos ng shift natin? May 7 hours pa bago matapos ang shift natin, oh. Ang samahan mo talaga sa akin. Sarap mong kuruting sa pisngi. Siguro matutulog na muna ako sa sleeping lounge. May 10 minutes pa naman bago matapos ang break natin. Sana tabihan ka ng multo. Ipagdasal mo na lang na sana gisingin ako ng multo 10 minutes from now.
Siya nga pala, may 10 minutes pa oh. Di ka man lang ba lalabas ng opisina? Okay na ako dito. Antayin ko na lang na matapos ang break natin. Sige, ikaw bahala. Mauna na ako sa'yo ah. Balikan kita after 10 minutes. Naku, kahit wag na. Pagkatapos ng usapan namin na yon ni Anthony Papadudut, may pumasok na ideya sa isipan ko. Wala na akong natirang pera ng mga panahong yon, saktong-sakto lang yung pera ko para sa pamasahe at pagkain. Kaya naisip ko na mas magiging magaan ang buhay ko kung hindi ko na kailangang magbayad ng pamasahe. Kaya naman nakapag-decide na ako na matulog na lamang sa sleeping lounge ng company namin. Pagkatapos ng shift ko noong araw na yon ay nagpaalam ako sa landlord nang inuupahan kong boarding house na aalis na ako at tumuloy na ako sa call center. Buti na lamang at kokonti lang ang gamit ko kaya nagkasya lahat ng damit ko sa locker. Siguro magtataka ang mga kabarangay natin kung bakit hindi na lamang ako naghanap ng mas murang boarding house o bed spacer. Siguro dala na rin ng trauma sa dati kong boarding house at para iwas na rin sa traffic ng Metro Manila. Hindi naging madali ang buhay sa sleeping lounge. May aircon at foam nga pero wala kang privacy at wala ring work-life balance. Hindi mo na malalaman kung tapos na ba talaga ang shift mo kasi pakiramdam mo ay nasa trabaho ka pa rin kahit tapos na yung shift mo. Marami ang napansin at nagtaka kung bakit madalas akong nasa loob ng call center. Siyempre para makaiwas sa mga tanong ay nagdadahilan na lamang ako na sa Bulacan pa ako umuwi. Kaya sa sleeping lounge na lamang ako tumatambay. At sa kabutihang palad ay napapaniwala ko naman sila ng mga panahong yon. Kung iniisip ninyo na yumayaman na ako mula nang sa sleeping lounge ako matulog ay nagkakamali kayo. Konting pera na lamang ang natitira sa akin noon kasi regular ako nagpapadala kay mama para sa sari-sari store na pinapatayo namin. At kasabay noon, nagpapadala din ako kay Rafi para sa tuition fee at sa allowance niya. Pero sa mga panahong yon ay iniisip ko na lamang na darating ang panahon na hindi ko na kakailanganing matulog sa sleeping lounge. Alam ko na darating ang araw na magbubunga rin lahat ng mga pagsasakripisyo ko ng mga panahong yon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ng pagod, Papadudut, ay may isang tao na naging dahilan ng mga ngiti ko. At yun ay walang iba kundi si Anthony. Tuwing kasama ko siya ay parang nawawala lahat ng pag-aalala at pressure sa buhay ko. Mas nagiging excited akong pumasok sa trabaho dahil sa kanya. Ang sweet din niya, Papadudut, dahil tuwing may problema ako sa customer ay agad niya akong tinutulungan at ganon din naman ako sa kanya. Yung mga simpleng asaran at kwentuhan na nagsimula lang sa mga biro ay unti-unti ay naging daan para magkaroon ako ng mas malalim na concern kay Anthony. Hindi ko namamalayan, Papadudut, pero sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging bukas ako sa kanya. At tuwing uma-absent siya ay nararamdaman ko yung kaba at pag-aalala sa dibdib ko. Parang may kulang sa araw ko kapag hindi ko siya nakikita. At hindi ko na rin namamalayan na parati ko na siyang kinakamusta. Parang natural na lamang para sa akin na magtanong kung kumusta siya, kung kumain na ba siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Si Anthony na dati isang simpleng kasama lamang sa trabaho, ngayon ay parang naging isa sa mga naging taong hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Lumipas ang 2 buwan at mas lalo pang nahulog ang loob ko kay Anthony, Papadudut. Pero sa totoo lang, nalilito ako noong mga panahong yon. Ang dami ko kasing iniisip na responsibilidad at ayokong mawalan ng direksyon dahil lang sa isang pagmamahal na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Kaya hindi ko nagawang aminin kay Anthony ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Alam ko sa sarili ko at paulit-ulit kong sinasabi sa isipan ko
na hindi madaling makipagrelasyon. Hindi lang pagmamahalan ang kailangan para maging matagumpay ang isang relasyon. Marami pang aspeto ng buhay ang dapat isaalang-alang para maging matatag at magtagal ang isang relasyon. Pero isang gabi habang pareho kaming nakabreak at nasa labas ng opisina, kinausap ako ni Anthony at inamin niya sa akin ang pagmamahal na matagal na niya palang nararamdaman para sa akin. Sa mga sandaling yon ay hindi ko alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman ko. Sobrang saya at kilig ang nararamdaman ko sa bawat salita niya. Na para bang kinain ko rin lahat ng mga sinabi ko tungkol sa mga pananaw ko pagdating sa pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Yvonne, sandali lang. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Babalik ka na ba sa loob ng opisina? Anong tingin mo sa akin, tagapagmana ng kumpanya? Meron pa akong 12 minutes bago matapos ang break, no? Kung ganon, pwede ba kitang makausap? May kailangan akong sabihin sa'yo. Ito naman, ba't napakaseryoso mo? Magre-resign ka na ba? Oh, hoy, wag mo sabihin magre-resign ka na. Hindi yun, ano ka ba? So ano, mangungutang ka ba? Naku, tigil-tigilan mo nga ako. Heto naman, makinig ka kasi muna sa akin. Bakit ba? Ano ba yun, ha? Ano kasi, Ano? Yvonne, Nakakaloka, huhulaan ko pa ba kung anong nasa isip mo? mahal kita. Ano? Matagal na kitang mahal. I'm sorry pero kakapalan ko ng mukha ko. Ni minsan hindi ka nawala sa isip at puso ko, Yvonne. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob sabihin sa iyong lahat ng to kasi natakot ako na baka mag-ibang tingin mo sa akin kapag inamin ko sa iyong totoo. Na baka masira ang pagkakaibigan natin kung sakaling sabihin ko sa iyo ang tunay ko na nararamdaman. Well, at least hindi na ako mahihirapan. Ha? Ba't ka naman mahihirapan? Kasi matagal na rin kitang mahal, Anthony. Ano? Nung una, akala ko kasi concerned lang ako sa'yo bilang matalik mo na kaibigan. Pero hindi ko na namamalayan na unti-unti na palang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Mahal na rin kita, Anthony. Talaga? Gusto mo bang bawiin ko? Hindi! I love you too, Yvonne! Di mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Gusto ko ipagsigawan sa buong building kung gaano kita kamahal. Subukan mo, talagang tatamaan ka sa akin. Nakakahiya, Anthony. Ano ka ba? Nga pala, Yvonne, matagal ko na pinag-isipan to. At sa tingin ko, oras na rin para sabihin ko sa'yo to. Naku, eto na naman siya. Maghuhulaan na naman kami. Ano ba yan? Tao? Bagay? Hayop? Di rin naman kasi ganun kadali sabihin to, no? Sige na, wag ka nang mahiya. Ano ba yun? Pwede ba kitang ligawan? Depende. May asawa ka na ba? Ha? Dahil kung liligawan mo ko, siguraduhin mo lang na single ka. Ayokong maging kabit, kagaya ng mga naririnig ko na kadalasang nangyayari sa call center. Alam mo, ikaw nakakarami ka na sa akin pero hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Pero okay lang yun kasi mahal na naman kita eh. Napaka-corny mo talaga. So, yung tungkol dun sa tanong ko, ano na? Oo na, pumapayag na ako. Talaga? Thank you! Thank you! Uy, hinaan mo nga yung boses mo. Sige na, mauna ka na. Mamaya na tayo mag-usap. Sasagutin ko lang to. Hello? Hello anak, kumusta ka na? Hi ate! Kumusta ka na dyan? Miss na kita. Hello ma! Hi bunso! Miss ko na rin kayo. Okay naman ako dito. Kayo? Kumusta kayo dyan? Ikaw bunso, kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman ate. Mataas nga ang grades ko eh. Naku bunso, keep up the good work ha! Proud na proud si ate sa'yo. Kayo ma, kumusta kayo? Kamusta na yung pinapatayo nating sari-sari store? Okay naman ako anak. Kaya din ako napatawag na kasi gusto kitang kausapin tungkol sa sari-sari store. Bakit ma? May problema ba? Wala naman, kaso kulang yung huling pinadala mo eh. Ha? Paanong kulang ma? Ganito kasi yan. Kumuha ako ng 2 pang tao para mas mapadali yung pagpapatayo natin ng sari-sari store. Sakto lang yung pinadala mo nung nakaraan para sa mga materyales. Pero nak, huwag kang mag-alala kasi kapag naipadala mo na ang pera, sigurado ko na mas mapapadali ang pagpapatayo natin ng sari-sari store. Ganun ho ba?
Sige po, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Magpapadala po ulit ako sa inyo pagkatapos ng shift ko. Sige anak, salamat. Sige na ho, kailangan ko na ulit pumasok sa loob. Matatapos na kasi ang break ko. Ma, I love you. Salamat nak, love you too. Bunso, magpakabait ka dyan, ha? No problem, ate. I love you. Papadudot, parang ako na ata ang pinakamasayang babae sa buong mundo ng araw na yon. Sa wakas ay inamin na rin ni Anthony sa akin na mahal niya ako at sa wakas ay malapit na rin matapos ang matagal kong pinapangarap na sari-sari store para kay mama. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-overtime at ilang beses kong tinipid ang sarili ko para mapabilis ang mga plano ko sa buhay. Kasi mas gusto ko talaga na magnegosyo habang pinapaaral si Ravi, at least sa Baguio. Kahit maliit lang ang bahay namin, may bahay kami at higit sa lahat ay magkakasama kami. Ganon pa rin naman ang routine ko. Tuwing kinsenas, nagpapadala ako kay mama at kay Rafi. Kadalasan ay sakto na lamang para sa pagkain at pang-laundry yung natitira sa akin. Pero kahit papaano, may kakarampot na savings pa rin ako. Salamat na rin sa sleeping lounge na tinutuluyan ko. Lumipas sa mga linggo at niligawan na ako ni Anthony. Siguro ay marami sa mga kabarangay natin ang magtataka kung bakit sa sleeping lounge pa rin ako natutulog ng mga panahon na yon at bakit hindi na lamang ako tumuloy kina Anthony. Well, hindi ko pa kasi nasasabi sa kanya ang tunay kong sitwasyon. Ang pinakaayoko kasi sa lahat ay yung pagaramdam na nagiging pabigat ako sa ibang tao. Kaya naisip ko na mas makakabuti siguro kung walang makakaalam tungkol doon sa mga panahong yon. Pero kahit na ganoon ay naging masaya naman ako at matiwasay ang buhay ko. Hanggang isang araw, maglalag-in na sana ako sa computer ko nang bigla akong pinatawag ng supervisor namin. Sinabihan ako na huwag mag-log-in at pinatawag ako for one-on-one meeting. Doon ko nalaman na ite-terminate na raw nila ako kasi hindi ko na raw na-achieve ang quota na kailangan ng kumpanya. Nagulantang ako sa mga narinig ko kasi maganda naman ang performance ko ng mga nakaraang linggo at buwan. Talagang hindi lamang ako sineswerte ng isang linggong yon, kaya hindi ko natamaan ang quota ko. Hindi naman kasi laging maganda ang performance ng isang agent at may mga pagkakataon na hindi mo na kontrolado ang sitwasyon. At alam ko na marami sa ating mga kabarangay na call center agents ang makaka-relate dyan. Naiyak ako sa sinabi ng supervisor namin at dali-dali kong sinurrender ang headset at ang ID ko hanggang sa nakita ko ni Anthony na nagliligpit na ng mga gamit ko sa locker, papadudot. Uy, mahal! Andiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap ah. Nagtataka nga ako kung bakit nakapatay ang computer mo dun sa loob eh. Kala ko ma-absent ka na. Tsaka ba't ang dami mong dalang gamit? Teka lang. Mahal, umiiyak ka ba? Mahal, kausapin mo naman ako. Sobrang unfair lang kasi. Tino-terminate na nila yung kontrata ko dahil hindi raw naging maganda yung performance ko ngayong week na to. Kung makapagsalita sila, akala mo naman. Yung para bang wala na akong magandang nagawa sa kumpanyang to. Ano? Hindi nila pwede gawin sa'yo to, mahal. Sino may sabi niyan sa'yo, yung supervisor natin? Diyan ka lang, kakausapin ko siya. Anthony, wag na. Hindi ako makakapayag, hindi pwede to. Hindi na makatarungan tong ginagawa nila sa'yo, mahal. So ano, pakikiusapan mo sila na wag akong sisantihin? Nako Anthony, nagsasayang ka lang ng oras. At isa pa, ayoko na maging parte ng isang kumpanya na tinatanggal yung mga empleyado nila ng ganun-ganun na lang. Siguro, sign na rin to ng Diyos na sapat na ang mga naging sakripisyo ko. Anong ibig mong sabihin? Matagal na ako natutulog sa sleeping lounge, Anthony. Kinailangan kong gawin yun para makapagpadala ako ng mas malaking pera para sa pangarap naming negosyo ni Mama at para na rin sa pag-aaral ng kapatid ko. Ngayon natapos na ang chapter ng buhay ko sa kumpanyang to. Oras na para umuwi ako sa amin sa Baguio. Nang sa ganon, matulungan ko na rin si Mama sa pag-aasikaso ng sari-sari store. Ay,
Nakakalungkot lang isipin na disposable ang tingin sa akin ng kumpanyang to. Itatapo na lang ng basta-basta na para bang wala na akong magandang ginawa. Sandali lang. Matagal ka nang natutulog sa sleeping lounge? Mahal, ba't hindi mo kagad sinabi sa akin? Anthony, ayaw kong maging pabigat sa'yo. Pinili kong ilihim ang lahat ng to sa'yo kasi mas gusto ko na mag-focus ka sa sarili mo. Mahal kita at kailanman ayokong iparamdam sa'yo ang bigat at hirap na pinagdadaanan ko sa buhay. Mahal naman para mo naman akong ginawang inutil niyan. Nangyari na ang nangyari, Anthony. Wala ka nang magagawa doon. So, kailan ka uuwi ng Baguio? Gusto rin kitang kausapin tungkol dyan. Bakit mahal? Anthony, siguro mas mainam kung maghiwalay na muna tayo sa ngayon. Ano? Yvonne, ikaw naman ata nagiging unfair sa akin ngayon. I'm sorry pero gusto ko na munang mag-focus sa magiging negosyo namin ni Mama at sa pag-aaral ng kapatid ko. Anthony, maniwala ka, mahal kita. Pero talagang may mga bagay na kailangan kong pagdaanan ng mag-isa. Yvonne naman Sino ba nagsabi sa'yo na kailangan mo pagdaanan lahat na mag-isa? Andito ko, Yvonne. Mahal, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. I'm sorry, Anthony, pero buo na ang desisyon ko. Yvonne naman Di mo alam kung gaano kasakit ang ginagawa mo sa akin ngayon. Mahal, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo akong iwan, please. Wala naman tayong problema, di ba? Yvonne, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangan gawin to. Andito lang ako para sa'yo. Yvonne, please naman, kausapin mo ko. Anthony, tama na. Wala nang patutunguhan tong usapang to. Ayaw mo yung pakiramdam na para kang disposable. Pero bakit yun mismo ang pinaparamdam mo sa akin ngayon? Hello, Ma? Anak, kumusta ka na dyan? Ma, si ate ba yan? Ay ate! Okay lang ako. Ate, umiiyak ka ba? Nako, hindi no. Wala naman ako rason para umiyak May allergy kasi ako ngayon. Kaya ayan. Ah, siguro pagod na pagod ka sa trabaho ate. Parang ganun na nga. Nga pala, kumusta na yung pinapatayo nating sari-sari store? Ay nak, tungkol nga pala dyan. Huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ito. Konti na lang yung kailangang ayusin. Tas pwede nang lagyan ng groceries. Kailangan ko lang ulit ng pera para sa sahod ng mga tauhan natin dito. Kaya magpadala ka na sa susunod na linggo, ha, nak? Sige po, Ma. Wag na ho kayong mag-alala. Ako na po ang bahala dyan. Nga pala ate, kailan ka ba uuwi dito? Nako, Bunso. Wag mo na munang isipin yan. Basta, ipangako mo sa akin na mag-aaral ka ng mabuti, ha? At lagi kayong mag-iingat dyan. Opo ate. Sige na, Bunso. I love you, Ma. Ingat ho kayo. I love you. Sige anak, bye-bye! Hindi na po ako nag-abala na sabihin kay Mama at sa kapatid ko tungkol sa bala kong lumuwas ng Baguio, Papa Dudut. Alam ko na sigurado magtatanong sila kung bakit ako uuwi at ayokong sabihin sa kanila na nawalan ako ng trabaho at nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko. Kasi hindi ko pa rin ganap na napoproseso ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Minahal ko rin po ng buo ang trabaho ko sa call center. Oo, may mga pagkakataon talagang nababatrip ako sa mga reklamo ng customers at halos nauubos na ang pasensya ko sa mga malditang customers. Pero eto rin ang naging buhay ko sa mahabang panahon. Sobrang unfair ng pagkaka-terminate sa akin pero habang iniisip ko ang mga nangyari, naisip ko rin na kung kaya nilang magpatalsik ng empleyado ng ganon kadali ay baka may mas malala pa silang pwedeng gawin, hindi lang sa akin. Kung hindi sa ibang empleyado rin. Kaya yun na lamang po ang tinanim ko sa isipan ko. Para hindi ko na rin lubos na maramdaman ng panghihinayang at ang sakit sa pagpapatalsik sa akin sa trabaho. Sobrang sakit din para sa akin ang naging desisyon na hiwalayan si Anthony noong mga panahong yon. Siguro ay marami sa mga listeners ninyo ang magsasabi na selfish ako. Pero sa mga oras na yon ay yon ang akala kong pinakamabuting gawin. Ayokong idamay siya sa gulo ng buhay ko at mas pinili ko na lamang na maghiwalay kami kesa magdulot pa ng dagdag na problema sa kanya dahil sa mga pinagdadaanan ko. Naisip ko na baka balang araw kapag naayos ko na ang buhay ko, magkakabalikan kami ni Anthony pero sa ngayon ay kinailangan kong ayusin muna ang buhay
na naiwan ko sa Baguio. Napakasakit po na mawala ng trabaho at alam ko na hindi sapat ang kakarampot na savings ko para makaraos kami. Kaya ang tanging pag-asa ko na lamang ay ang sari-sari store na pinaghirapan kong buuin mula sa simula. Ayokong bumalik sa buhay na isang kahig isang tuka, Papa Dudut, at higit sa lahat ay ayokong maging dahilan pa ang lahat ng ito para magtrabaho pa ang kapatid ko para lamang makapag-aral siya. Kung may dapat magsakripisyo, ako na lamang. Basta siya ay makakapag-aral ng maayos nang walang sagabal. Lahat gagawin ko kahit masakit para sa mga mahal ko sa buhay, Papa Dudut. Kahit ang hiwalayan, ang mahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad kong nilagay ang mga gamit ko sa isang backpack at sumakay na ako ng bus pabalik ng Baguio ng gabing yon. Habang nakaupo ako sa bus ay hindi ko napigilan ang mga luha ko tuwing naiisip ko si Anthony. Sobrang nakakaramdam ako ng guilt sa ginawa ko sa kanya. Pinili kong makipaghiwalay dahil gusto kong protektahan siya, pero paano kung mas lalo pa palang nakasama sa kanya yung desisyon kong yon. Gulong-gulo ang isipan ko habang nasa biyahe at hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko o kung may ibang paraan sana akong ginawa, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili ko na lamang na huwag munang mag-isip ng malalim. Inisip ko na lamang na mamaya ko na aayusin at pag-iisipan ang lahat ng mga bagay sa pag-uwi ko. Napansin ko din ang cellphone ko na may mga text messages mula kay Anthony, pero hindi ko na muna binuksan, Papa Dudut. Ang bigat kasi ng pakiramdam ko. At hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya o kung paano ko siya kakausapin. Gusto ko munang mag-isip ng maayos kasi ayokong magpadalos-dalos at masaktan ko siya ng hindi ko intensyon. Natatakot ako na baka magkasakitan pa kami kung hindi ko siya mabigyan ng tamang sagot. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang at iniwasan ko munang buksan ang mga mensahe niya dahil alam ko na ang damdamin ko sa oras na yon ay masyadong magulo pa. Ramdam ko ang sakit sa dibdib tuwing sumasagi si Anthony sa isipan ko. Tinutokso ako ng konsensya ko. Nagdududa kung tama ba ang mga naging desisyon ko. Kung tama bang iwasan siya para hindi siya madamay sa lahat ng mga nangyari. Pero Papa Dudut, hindi ko po akalain na may mas matinding kurot pa palang darating. Rafi! Ate? Kailan ka pa natutong uminom at manigarilyo, ha? Ate, anong Hindi ako nagpakapagod sa Manila para lang matustusan yung bisyo mo, hayop ka. Ate, I'm sorry. Halika dito, pumasok ka nga sa bahay. Hindi pa tayo tapos, Rafi. Alam ba ni Mama tong mga pinaggagagawa mo? Ano to, ha? Ba't wala ko nakikita ni Anino man lang ng sari-sari store dito? Ate, sorry talaga. Anak, ba't di ka man lang nagpaalam na darating ka pala? Maano to? Saan napupunta lahat ng pinapadala ko sa inyo? Yvonne, Mahautang na loob. Huwag kayong magsinungaling sa akin. Sabihin nyo na lang sa akin ang totoo. nakabuntis ang kapatid mo at kinailangan namin gamitin yung pera para sa mga gastusin dun sa magiging apo ko. Anak, maniwala ka. Sasabihin ko rin naman sa yung tungkol dito pero naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo. Ano, Ma? Pinaghirapan ko po ang bawat sentimo na pinapadala ko sa inyo. Paano nyo nagawa sa akin to, ha? Ma naman, pambihira. Hindi niyo po alam kung anong kinailangan kong tiisin para lang may padala sa inyo yung mga perang pinapadala ko. Hoy, Yvonne! Ang kapal ng mukha mo para isumbat sa akin lahat ng pinadala mo. Kung magsusumbatan lang din naman tayo, aba, idagdag mo na rin yung mga panahong kinailangan ko magbenta sa palengke para lang matustusan yung mga pangangailangan nyo, ingrata!
At kung labag pala sa loob mo yung mga perang pinapadala mo, di sana simulat sa pool pa lang, hindi ka na nagpresenta na magpapadala ka ng pera sa amin. Ma, hindi hulabag sa loob ko yung mga perang pinapadala ko sa inyo. Desisyon ko po yun. Yung labag po sa loob ko ay kung paano niyo ako nagawang lokohin ng paulit-ulit para sa pera. Nawalan ho ako ng trabaho, Ma. Yung sari-sari store na lang po yung natitira ko na pag-asa para kahit papano makaahon man lang tayo sa hirap ng buhay, pero wala na. Lahat ng mga pangarap natin wala na. Naiintindihan niyo ba yon, ha, Ma? Sige na, oo. Kasalanan ko na hindi ko kaagad sinabi sa'yo yung tungkol sa magiging apo ko. Nagulat din ako nung sinabi sa akin ni Rafi na nakabuntis siya, pero wala na tayong magagawa doon. Isipin mo na lang na nakatulong yung perang pinadala mo sa magiging pamangkin mo. Ma, naririnig niyo ho ba ang sarili niyo? Kung tutuusin, Yvonne, kulang pa lahat ng pinadala mo kumpara sa perang nagastos ko sa'yo simula nung pinanganak ka. Ang kapal naman yata ng mukha mo para ipamukha sa akin lahat ng naitulong mo. Ma, pasensya ka na pero masisiraan na ho ako ng bait pag nagtagal pa ako dito. Ate, I'm sorry. Pinagkatiwalaan kita, Rafi. Ginawa ko ang lahat para makapagtapos ka ng kolehiyo kasi ayoko matulad ka sa amin ni Mama pagtanda mo. Ayokong maranasan mo yung pakiramdam na hindi ka man lang makaalis sa trabahong sobrang miserable dahil wala kang choice kasi hindi ka nakapagtapos. Pero anong ginawa mo? Tinapon mo lahat ng pangarap ko para sa'yo, hayop ka. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Ate, please. Patawarin mo na ako. I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Yung pagsisinungaling nyo ni Mama sa akin, hindi nyo rin ba sinasadya yun? Ha? Sinadya nyo pareho yung panlulokong ginawa nyo sa akin eh. Hindi yun aksidente. Choice nyo pareho yun. Choice nyo pareho ang paikutin ako. Tama na, ayoko na. Yvonne, bumalik ka rito. Ate, saan ka pupunta? Wag nyo ako susundan. Ayoko na makita yung mga pagmumukha nyo. Hello, Anthony. Yvonne, salamat naman. Akala ko di mo na ako kakausapin eh. Pasensya ka na, Anthony. Ngayon ko lang kasi napansin tong cellphone ko eh. Kumusta ka na nga pala? Sana okay ka lang. Alam kong medyo harsh at brutal ako nung huli nating pag-uusap. Sorry talaga ha. Sana patawarin mo pa ako. Hindi ko intensyon na saktan ka. Gulong-gulo lang talaga isip ko nun, Anthony. Mahal, kumalma ka. Nasa Baguio ako. Andito ko ngayon sa Burnham Park. Ano? Anong ginagawa mo dito? Nagpapalamig. Eto naman. Siyempre andito ko para sundan ka. Buti na lang talaga sinagot mo yung telepono. Yvonne, parang awa mo na pag-usapan natin to ng personal. Huwag ka nga alis dyan. Pupuntahan kita. What if puntahan na lang kaya kita sa bahay nyo? Ibigay mo na lang sa akin ang complete address mo. Nako, wag na. Antayin mo ako. Papunta na ako dyan. Natuloy ang pagkikita namin ni Anthony sa Burnham Park, Papadudot. At doon ko nalaman na nag-resign din pala siya sa call center na pinapasukan namin. Napagtanto ni Anthony na kung kaya nilang i-terminate ako ng walang makatarungang dahilan, hindi malayo na gawin din nila ito sa iba. Kasabay ng revelasyong ito ay doon ko na rin ibinunyag kay Anthony ang lahat ng mga nangyari sa bahay. Kung paanong naglahong parang bulang lahat ng pinaghirapan ko. Sa mga panahong yon ay kinomfort ako ni Anthony ng higit pa sa aking inaasahan. Naramdaman ko ang tunay na malasakit niya. At sa mga sandaling yon, tanong ko na lang sa sarili ko ay deserve ko ba talaga ang isang katulad niya. Nang gabing yon ay nagbook kami ni Anthony ng hotel sa Session Road at doon namin pinag-usapan ang mga plano namin. Napagkasunduan namin na ipagpatuloy ang naudlot naming relasyon. At niyaya ako ni Anthony na tumira na lamang sa apartment na inuupahan niya sa Quezon City. Pareho kaming nagtatrabaho ni Anthony pero sa ibang call center na. Sa sipag, tiyaga at dedikasyon, si Anthony ay naging supervisor at ako naman ay naging trainer. Pagkalipas ng ilang taon ay nag-resign kaming pareho at nakapagpundar na kami ng lupa, bahay at may maliit kaming convenience store. Pinagtutulungan namin ni Anthony na palaguin ang aming negosyo. At sa lahat ng mga biyaya, dumating din ang pinakamagandang regalo, ang aming malusog na baby boy. Ngayon ay masaya at tahimik na ang buhay namin ni Anthony at ang baby boy namin
na pinangalanan naming Jeremy. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na naiisip ko si mama at ang kapatid ko. Para bang may kaunting galit pa rin ang puso ko tuwing naaalala ko kung ano ang ginawa nila sa akin. Nakakalungkot kasi hindi ko inaasahan na ang pangarap kong buhay para sa aming tatlo ay ibang tao pala ang makakasama ko sa pagkamit nito. Simula nang lumayas ako sa bahay namin ay hindi ko na narinig ang mga boses nila. Ni minsan ay hindi nila ako tinawagan pero nanatili kaming friends ng kapatid ko sa social media. At habang nakikita ko sa mga photos niya na ligtas sila ni mama, iniisip ko na lamang na okay na sa akin yon. Hanggang isang araw sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Oh, mahal, saan ka galing? Hi mahal! By the way, may mga bisita ka. Anthony, sina Mama Trafi yan ah. Paano nila nalaman ang address natin? Sabihin mo sa akin, ikaw ba may kagagawa nito? Mahal, I'm sorry pero 5 taon ang nakakaraan simula nung lumayo ka sa kanila. Tuwing kinakausap kita tungkol sa kanila, hindi mo naman ako sinasagot. Pero bilang asawa mo, alam ko na matagal ka na rin binabagabag ng isipan mo. At alam ko na kahit may galit ka pa rin dyan sa puso mo, hindi naman nawala yung concern mo para sa kanila. Kaya naisipan ko na ibigay kay Rafi yung address natin sa social media para at least magkaroon man lang kayo ng closure. Closure? Sa susunod, yung bibig mong i-close mo. Kalalaki mong tao pero sobrang daldal mo. Pero tama ka, mahal. Oras na din siguro para harapin ko sila. Sige mahal, kaya mo yan. Ako na magbabantay kay Jeremy dito sa loob. Sige na, harapin mo na sila. Ma? Rafi? Ate, sobrang na-miss kita. Miss na kita. Yvonne, alam kong huli na ang lahat pero hihingi pa rin ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Hindi ko pinahalagahan ang lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya natin. Lahat ng pagod, lahat ng paghihirap mo, binaliwala ako. Nung mga panahon na yon, sobrang saya ko kasi magkakaapo na ako pero hindi ko man lang inisip kung paano ka nasaktan. Kung gaano kang nagsika para mairaos ang pamilya natin sa hirap. Hindi mo naman obligasyon yun. Lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga plano mo, hindi ko binigyan ng halaga. Anak, sana mapatawad mo ko. Hindi ko na kayang balikan ang mga pagkakamali ko pero sana maramdaman mong lahat ng pagsisisi ko sa lahat ng pagkukulang ko. Ma, thank you. Sobra. I love you. Ate, I'm sorry. Kapakanan ko lang din yung iniisip mo noon at binaliwala ko lahat yun. Ramdam ko na yung bigat ng mga naging desisyon ko sa buhay. Pero ate, mas hindi ko nakakayanin kung magagalit ka pa rin sa amin hanggang ngayon. Siguro hindi ko deserve yung pagpapatawad mo ate. Pero gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo ko. Bunso, tumayo ka nga dyan. Hindi mo kailangan gawin yan. Tumayo ka. Ate. Ma, Bunso, hindi lang kayo ang may kasalanan dito. Ako rin. Nilamon ako ng pride ko. Nagpadala ako sa galit ko ng 5 taon. Ang laki ng oras na sinayang ko. Sana mapatawad niyo pa ako. Pangako, babawi ako sa inyo. Anak, wala kang kasalanan. Pasensya ka na't ngayon lang tayo nakita-kita ulit. Dahil na rin po sa tulong ni Anthony. Napakaswerte ko talaga sa asawa kong yan. Dahil sa kanya, nagkita-kita ulit tayong 3. Wag mo na siyang pakakawalan, nak. Bihira lang ang mga ganyang klaseng lalaki. Opo ma, tama ka dyan. Ano ba yan? Tigilan na nga natin tong drama na to. Nga pala Bunso, eto na ba yung pamangkin ko? Opo ate, 5 years old na po si Scott. Scott?
Ang cute naman ng pangalan niya. Nako, sigurado ako magiging matalik na magpinsan sila ng anak ko na si Jeremy. Ipagdadasal ko na lang talaga na sana hindi kasing pilyo mo itong si Scott paglaki niya. Nako, huwag ka nang umasa. Tingnan mo na lang ang mukha ng batang yan. Kamukhang kamukha ng kapatid mo, di ba? At hindi lang ang mukha, pati na rin yung ugali. Manang-mana sa kapatid mo. Pero at least cute, di ba? Yan ang gusto ko sa iyo, ate. Ah, nga pala bunso. Nasaan na nga pala ang nanay ni Scott? Ayun, sumama sa Amerikano at hindi na nagpakita sa amin. Wala man lang kaamor-amor yung babaeng yun sa anak niya. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, bunso. Pagsubok lang yan. Makakabangon ka rin, promise. Paano, ate? Paano pa ako makakabangon kung sinayang ko na yung binigay mong pagkakataon sa akin para makabangon sa buhay? Sige ganito. Dito na muna si Baby Scott sa amin. Kami na ni Mama ang bahala sa kanya. Mas mainam na rin yun. At least may kalaro si Baby Jeremy. At gagamitin mo yung opportunity na yon para makabalik ka sa pag-aaral. Talaga, ate? Pag-aaralin mo ako ulit? Ay, syempre, hindi na. Ganito ang mangyayari. Doon ka magtatrabaho sa convenience store namin ng Kuya Anthony mo. Tapos, sa tulong ng kikitain mo, ikaw na mismong magbabayad ng sarili mong tuition at ikaw na rin ang bahala mag-budget sa allowance mo, okay? I love you, ate. Salamat talaga. I love you too. Pag ikaw hindi ka pa tumino, hindi lang sampalang aabutin mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ate. Thank you. Thank you talaga. Okay na kami ng pamilya ko, Papa Dudut. Si Rafi ngayon ay nasa kolehiyo, kumukuha ng architecture at nagtatrabaho pa rin sa convenience store namin. Si Mama naman ay patuloy na nagbabantay sa anak ni Rafi na si Scott. At tuwang-tuwa naman si Mama sa pagbabantay sa apo niya. Pero bilang mag-asawa, syempre kailangan namin ni Anthony ng privacy. Kaya nakapag-decide kami na ipa-occupy muna kina Rafi at Mama yung condo na nabili namin hanggang sa makagraduate si Rafi. Lalo na't bakante naman ito. Okay naman sila Mama at Rafi sa desisyon namin yon, kaya tuwing weekend na lamang kami nagkikita-kita para sa mga bata. Tungkol naman sa naiwang bahay namin sa Baguio ay pinag-iisipan pa namin kung ipaparenovate o ibebenta. Siguro magbibigay na lamang po ako ng update sa inyo sa mga susunod na taon kung sakaling mabasa nyo pa ito. Para sa akin naman, nagbalik na ako sa pag-aaral at kumuha ako ng kursong journalism. Medyo mahirap pagsabayin yung pagbabantay ng bata at pagtitake ng classes at pagpapatakbo ng convenience store, pero kinakaya ko dahil na rin sa tulong ng asawa ko na si Anthony. Minsan nga ay tinatanong ko pa rin yung sarili ko kung deserve ko ba talaga ang magkaroon ng sobrang bait na asawa na katulad niya. Marami po akong na-realize sa dinami-dami ba naman ang nangyari sa akin. Pakiramdam ko po ay magiging kasing kapal ng encyclopedia itong letter ko kung iisa-isahin ko yung mga natutunan ko sa buhay. So siguro isang mahalagang aral na lamang muna ang gusto kong ibahagi sa ating mga kabarangay ngayon. Sa pagiging magulang ko ay na-realize ko na ang pagiging magulang ay hindi lang isang responsibilidad, kundi isang malalim na pagdedesisyon na may malaking epekto hindi lamang sa atin kundi sa mga anak natin, sa kanilang kinabukasan at maging sa komunidad. Kung sakali man pong matanggap ninyo ang aking sulat, Papa Dudut, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa pagbigay ninyo ng pansin sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yvonne. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Athena. 35 years old at isang call center agent dito sa Makati. Matagal ko na talagang pinag-isipan kung magpapadala ba ako ng sulat sa inyong istasyon. Nang sa ganon ay mabasa ito ni Papa Dudut at makahingi na rin ng payo sa ating mga kabarangay. Kailangan ko rin kasi dahil medyo naguguluhan ako sa kung ano ang dapat at tama kong gawin. Bali magsisimula ang lahat sa pagiging bigo ko sa pag-ibig. Hindi man ako perpektong tao pero hindi naman ako gumagawa ng masama, Papa Dudut. Kaya nagtataka ako kung bakit maila pa rin sa akin ang swerte na makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng
ng totoo. Simula nang ma-in love ako ay nakatatlong boyfriend na ako. Bago ko nakilala ang nakarelasyon kong lalaki for 5 years. Live-in na nga kami at ready nang mag-level up sa aming pagsasama, kaso noon lang pong 2019 ay merong nangyari na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Nakakahiya na ba ako? Masyado na ba ako maingay umiyak? Baka pinagtitinginan na ako ng ibang tao Sabihan mo ko. Ibang klase, nakuha mo pang isipin ng ibang tao, nasa ruro ka na nga ng emosyon mo. Siyempre hindi naman iyakan tong restaurant na kinainan natin. Baka mamaya masyado na akong agaw eksena. Hindi pa naman ganun karami yung mga tao, tsaka hindi ka naman agaw eksena umiyak kaya ayos lang. Sure ka Oo nga, ayaw mo pa yata maniwala Hindi naman sa ganoon pero Pero hindi mo naman mapipigilan yung damdamin mo. Masakit yung nangyari sa kwento mo, diba? gumuho mundo ko nung inatake sa puso at namatay ang fiancé ko, Besh. Ang sakit-sakit. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Hindi pa naman matagal simula nang mangyari yun, kaya okay lang kahit hindi ka agad makapag-move on. Tsaka wala namang tamang panahon na dapat nakausad ka na, lalo masakit yung nangyari. Kahit ako gulat na gulat, tsaka hindi rin makapaniwala. Ikakasal na kayo, diba? Oo. Akala ko pa naman magkakaroon na kami ng happy ending. Kaso, nauna siyang mag-end. Sige, iyak mo lang. Ano ba kasing kamalasan ng meron ako sa pag-ibig? Hindi ka malas. Bakit mo sinasabi yan? Naisip ko lang naman kasi yung unang 3 na nakarelasyon ko, kung hindi ako niloko, pinagpalit sa iba, iniwan ako. Ginawa ko naman lahat. Nagpakasubmissive ako sa kanila kahit wala sa bokabularyo ko yun. Tinanggap ko rin yung mga kapintasan nila at yung mga pagkukulang sa relasyon namin kasi wala naman talagang perpekto sa mundo. Kahit ako, hindi rin ako perpekto. Minahal ko sila ng sobra-sobra. Higit pa sa sarili ko, pero anong ginawa nila sa akin? Sinaktan nila ako. Akala ko hindi na ako makaka-move on. At minsan ko na rin sinabi sa sarili ko na ayoko nang pumasok sa panibagong relasyon. Alam mo yun, di ba? Sinabi ko yun sa'yo. Oo, lasing ka pa nga nun. Saka nagsisisigaw na, kamo, ayaw mo nang ma-inlove ulit. Oo, pero kinain ko lahat ng mga sinabi ko nung nakilala ko yung fiancé ko. Aminin ko, naging masaya naman ako nun sa relasyon namin. Hindi super bongga kasi wala naman talagang ganong relationship. Pero nung nag-propose siya sa akin at tinaya niya ako magpakasal, alam ko na sa sarili ko na handa na ako. At hindi ko lang napaghandaan. Yung mamamatay pala siya bago pa man kami umabot sa altar. Kundi ba naman talaga tinamaan ng lintik? Hindi talaga natin masasabi ang buhay. Oo nga Kaso ang unfair lang kung iisipin. Ayun, hindi ko tuloy mapigilang mag-isip na baka maalas ako o sinampa ako pagdating sa pag-ibig. Gusto ko lang naman na makakasama habang buhay. Kaya lang mukhang tinadhana yata na maging mag-isa ako. Kagaya ng kamatayan, hindi rin natin masasabi ang tungkol sa bagay na yan. Pero sana kung ano man ang mangyari pagkalipas ng mga taon, kung ma-inlove ka man ulit o manatili na lang na single maging masaya ka pa rin. Ewan ko. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ulit ako. Kasi kung oo, sana ngayon na. As in, ngayon na sana. Pero alam ko hindi naman mapupuwersa ang sarili ko na maging masaya kung malungkot at masakit ang nararamdaman ko. Kaya nga, damhin mo lang kung ano yung nararamdaman mo ngayong oras na to. Mas magiging madali kasi yun para sa'yo kung mas tanggap mo na sa sarili mo yung nararamdaman mo. Tao tayo, hindi tayo robot na walang emosyon.
Basta, kahit ano mangyari, nandito ako para makinig sa'yo. Papadudot katulad ng sinabi ko kay Daisy, kundi ako niloko at pinagpalit ng unang 3 lalaki na nakarelasyon ko noon ay namataya naman ako ng long-time partner. Kaya ang ganda lamang ang hinagpis ko ng mga panahong yon at ngit-ngit na rin sa Diyos dahil maaga niyang kinuha sa akin ang lalaking pinakamamahal ko at magiging asawa na sana. Alam ko namang mali na magalit ako sa kanya pero hindi ko lang talaga mapigilang magtampo. Wala rin naman akong masisisi noong time na yon kasi biglaan nga ang mga nangyari. Buti na lamang at nandyan si Daisy na siyang pinakamalapit kong kaibigan. Kaklase ko na siya simula elementary hanggang college kaya naman kilalang kilala na namin ang isa't isa. Kasama ko siya sa halos lahat ng mga masasaya at malulungkot na pangyayari ng buhay ko at malaki ang pasasalamat ko kay Daisy dahil meron akong kaibigan na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Sa kabilang banda, iba pa rin ang merong partner at gustong gusto ko nang mag-asawa ng mga panahong yon. Kaya nga pinalipas ko lang muna ang 3 death anniversary ng namayapa kong boyfriend bago ko humingi ng permiso sa kanyang libingan at sa parents niya na gusto ko na ulit pumasok sa panibagong relasyon. Umayag naman ang mga magulang niya dahil alam ng mga ito na hindi na ako bumabata. 32 years old na ako ng mga panahong yon, kaya naging aktibo ako sa paghahanap ng panibagong karelasyon. Kaso hindi nagwo-work out, hindi na yata ako marunong humanap ng seryoso sadyang hindi lang ako kaseryosyosong tao. Ang sakit isipin. Pero hindi pa rin ako sumuko at noong taong 2022 nga ay may bagay akong sinubukan na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. At yun ay ang umakyat ng bundok. Bagay na medyo pinag-alala ng kaibigan kong si Daisy. Ang totoo ay meron kasi akong napupuso ang organizer na nakilala ko nang minsan akong naligaw sa isang group page sa Facebook na tungkol sa pag-akyat ng bundok. Itago na lang natin sa pangalang Fernan. Grabe! Namiss ko ang burger nila rito. Buti nilang nayaya kitang samahan akong kumain. Buti rin sumama ako. Nai-stress ako sa asawa ko eh. Bakit? Ano na naman bang ginawa ng kolokoy na yun? Nahuli ko na namang ng bababae. At pinatawad mo na naman. Ano pa nga ba? Ay, Tanga. Alam ko namang tanga ako eh. Pero mahal ko eh. sana isang araw magising ka na lang na hindi mo na siya mahal. Para kayanin mo nang iwanan ng tukmol na yun. Ako naawa sa'yo eh. Kasi hindi rin naman to yung unang beses na nahuli mo siyang ng bababae. Oo. Hindi ko na rin mabilang. Ibig sabihin sobrang dami na? Ganun na nga at sobrang daming beses ko na rin siyang pinatawad. Pambihira. Pero wag na natin pag-usapan kasi nasistress lang ako. Di naman ako nakipagkita sa'yo para ikwentong nangyayari sa amin ng mister ko. Mas concerned kasi ako dun sa sinabi mong... Ano nga ulit yun? Alin sa mga sinabi ko, ang dami na. Yung plano mong umakit sa bundok? Ah, oo. Excited nga ako eh. Pero kakayanin mo kaya? Baka naman hindi mo kayanin. Sobra ka naman. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo kaya, pero nag-aalala lang ako kasi dinig ko mahirap daw yun eh. Delikado tsaka nakakapagod. Buti sana kung di kita kilalang reklamador sa konting lakad pa nga lang tapos magbubundo ka pa talaga. Grabe ka. O bakit? Hindi ba totoo? Well, totoo naman. Natawa lang ako kasi nasingit mo pa talaga yan. Hindi ko kasi maiwasan lalo, naloka ako nung sinabi mong plano mong mamundok. Malay mo, magustuhan ko. Tsaka naniniwala naman akong kakayanin ko. Eh wala kang choice kasi pag nandun ka na mapapasaba ka talaga. Tapos manghihinayang ka na lang sa binayad mo. Kesa naman ginaganyan mo ko, ipagdasal mo na lang na makababa ako sa bundok na aakitin ko nang hindi nalulumpo. Lalo tuloy akong kinabahan. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Iba na lang gawin mo. Ano naman? Magmarathon ka na lang. Ayoko nun. Hindi ako para sa mga takbuhan. Gusto ko yung mas extreme para sulit yung pagod. Eh, bahala ka pero mag-iingat ka pa rin ha. Oo naman.
Pero ang totoo kasi niyan, Besh. Sinasabi ko na nga ba? May iba ka talagang dahilan kaya gusto mong mamundok ng biglaan eh. Wala na talaga ako may tatago sa'yo, no? Malamang. Kilala mo na ako. Para namang di tayo magkaibigan since elementary, no? Kaya nga, pero ayun nga. Gusto kong mamundok kasi masyado akong na-curious dun sa nakilala kong organizer/tour guide sa page ng mga umaakyat sa bundok. Nakausap ko kasi siya sa Messenger. Ayos naman yung usapan namin, mukha naman siyang mabait. At higit sa lahat, gwapo. Inistok ko kasi yung Facebook account niya. Ang tanong, single ba? Well, mukha namang walang sabit. Wala kasi ako nakitang family picture sa account niya eh. Wala rin namang nakatag kaya tingin ko single naman siya. Pero malalaman ko na lang din pag nagkita kami ng personal. Plano kong tsikahin. Siya pala dahilan kaya gusto mong umakyat ng bundok. Yun lang kasi ang paraan para magkita at magkausap kami. Kaya sige lang. Wala namang kaso sa akin yun. Sige, pero mag-iingat ka ha. Alam ko sinabi ko na to sa'yo pero paalala ko pa rin. Oo naman. 3 taon na rin naman ang nakakalipas nung namatay ang fiancé ko. Naisip ko baka panahon na para mag-move on at ma-in love ulit. Tsaka alam mo naman na hindi ito yung unang beses na sumubok ulit ako maghanap ng karelasyon, di ba? Oo. Aktibo naman ako. Sumali pa nga ako sa mga dating app kaso bokeh wala eh. Gusto ko na ulit magka-boyfriend. Malay mo, maging swak kami sa isa't isa nitong napupusuan ko. Papadudo, tama naman si Daisy na baka hindi ko kayanin pero gusto ko pa rin subukan. Guwapong-gwapo kasi ako kay Fernan at mabait din naman siya noong kausap ko sa Messenger noong nag-inquire ako. Kaya nga kahit kakaba-kaba ay tinuloy ko ang pag-akyat ng bundok. Si Fernan nga ang tour guide namin noong araw na yon at masasabi ko na inalagaan niya kami paakyat at pababa ng bundok. Naging close kami ni Fernan at nagpatuloy ang komunikasyon namin kahit natapos na ang event. Doon ko mas nakilala si Fernan dahil sa aming pag-uusap. Hinangaan ko siya sa mga bagay na ginagawa niya lalo na ang pag-akyat ng bundok. Kumbaga'y passion na niya talaga yon. At masaya naman siya kasi nakapagtrabaho siya sa isang travel agency bilang tour guide at organizer. Kaya nga pinilit kong sabayan ang lifestyle ni Fernan sa pamamagitan ng pagbubuk ng mga tour at pag-request na siyang maging tour guide namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagbunga ang aking pagpapapansin kay Fernan at mga pagsama-sama sa mga inorganize nilang tour. Naging consistent ang aming pag-uusap hanggang sa naramdaman ko na lamang na nagdada moves na nga siya sa akin. Siyempre nagpakipot muna ako ng konting-konti lang. Pinaramdam ko sa kanya na hindi ako interesado. Pero kating-kati na talaga akong sagutin siya noong niligawan niya ako. Kaya lang may iba akong plano. Around December 2022 ay nagdesisyon akong akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong Luzon, ang Mount Pulag, na siyang pangatlo naman sa pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Ang nag-book ako ng tour sa travel agency kung saan nagtatrabaho itong si Fernan. Advance booking yon, kaya bago pa man dumating ang eksaktong petsa ng pag-akyat namin, ay naghanda na ako mula sa outfit, mula sa trail food na dadalhin ko, extra money at sarili ko syempre. And fast forward, inakyat na nga namin ang Mount Pulag. At nung nasa tuktok na kami ni Fernan ay doon ko na ginawa ang matagal ko ng plano, Papadudot. Ayaw mo na ba ulit magpa-picture doon sa signboard? Ayoko na. Nakarami na rin naman ako eh. Sa bagay, nakapag-group picture na rin naman tayo. Oo, at ang dami mo na rin nakuhang picture sa akin.
Kaya gustong-gusto kong sumasama sa tour nyo kasi may instant photographer na rin kami. Ang gaganda pa ng mga kuha mo, parang professional. Salamat pero alam mo naman na pagdating sa'yo, iba pitik ko. Naku, napaka-bolero. Hindi kaya yun, Bola. Sa kabuti maganda rin ang panahon dito sa summit ng Mount Pulag. Hindi maulan saka may sea of clouds. Oo nga eh. Tuwan-tuwa nga ako kasi mukhang nakisama sa atin ng langit. At grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na naakyat ko na ang pinakamataas na bundok sa buong Luzon. Kaya nga, masaya ako kasi sa wakas, nagbunga na rin ng ilang buwan mong training at pag-akyat sa mga mas mabababang bundok. Pansin ko kasi bumilis ka na sa paglalakad. At kahit may mga paahon hindi ka na masyadong hinihingal. Oo, nagte-treadmill kasi ako. Madalas din naglalakad-lakad ako sa lugar namin. Lalo na pag malapit na yung akyat natin. Alam mo yan, di ba? Ina-update kita. Oo naman syempre. Pero hindi ko naman to magagawa lahat kung wala ka. Yung bang guidance mo, ganon. Ang tsaga mo magturo at umalalay sa aming mga baguhan eh. Syempre, tungkulin namin na maiakyat at maibaba ng ligtas ang lahat ng mga kasama sa tour namin. Oo nga, pero still, sobrang nakakabilib ang tsaga at professionalism mo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit kita nagustuhan eh. Akala ko sasabihin mo dahil sa kagwapuhan ko. Wow! Hindi lang pala dito sa bundok mahangin ha, ikaw din mahangin. Grabe ka naman. O bakit, hindi ba? Hindi, bakit din? Anong bakit din? Hindi ba ako gwapo para sa'yo? Yan tayo eh. Sagutin mo na lang kasi. Well, sa totoo lang ah. Oo, doon tayo sa totoo lang. Oo, tama ka. Gwapo ka nga talaga. Gwapong-gwapo na ako sa'yo nung unang beses pa lang tayo nagkausap sa messenger. Kailan yan? Nung nag-inquire ka sa akin tungkol sa event na ino-organize ko? Oo. Aaminin ko mas naintriga ako sa'yo kesa dun sa inong-organize mo. Pero baka naman lumaki ulo mo dyan ah. Babawiin ko sinabi ko. Hindi, wala nang bawian. Nasabi mo na eh. Pwede ko pa rin bawiin. O sige na, hindi na ako mangasar pero seryoso. Anong seryoso? Anin ko naman tong agwapuan ko kung wala naman akong girlfriend na kasing ganda mo. Huy! Seryoso ako sa sinabi ko. Saka, ilang buwan na rin kitang nililigawan. Sana napatunayan ko na sa'yo na totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Na mahal kita. Napaisip lang kasi ako kung meron ba akong tsansa sa puso mo. Meron naman. At tama ka naman sa mga sinabi mo. Napatunayan mo na sa akin ang nararamdaman mo sa ilang buwang panliligaw mo kaya nakapag-decide na ako na oo. Ha? Ha? Hotdog! Athena naman. Anong oo? As in, oo. Oo, sinasagot na kita. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Seryoso ba yan? Hindi yan biro ah. Tayo na? Seryoso nga. At bakit ako magbibiro? Uso kasi yun. Yung mga prank-prank na yan lalo na sa internet. Bakit naman kita ipaprank? Sige nga. Hindi ko alam. Baka kursunada mo lang ako i-prank. Ganon. Walang dahilan para iprank ka. Seryoso ako na sinasagot na kita. Oo, tayo na, Fernan. Papadudot masayang masaya kami ni Fernan. Nung naging kami at naging sobrang memorable pa yon dahil sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong Luzon ko siya sinagot. Grabe. Pakiramdam namin ay mas lalong naging espesyal ang araw na yon. Buwaba kami sa bundok na hindi maalis ang ngiti sa aming mga labi. Nagpatuloy ang relasyon namin at nung 3 buwan na naming magkasintahan ay nag-decide kaming mag-live-in. Bali nagrenta kami ng apartment near Pasig at Mandaluyong boundary. Tumira kami doon ni Fernan hanggang sumabit ang January 2025. Ay meron siyang sorpresa na hinanda para sa akin. Saktong salubong ng bagong taon. Nang lumuhod si Fernan sa aking harapan at nag-propose ng kasal. Ang romantic lang ng eksena dahil noong una ay magkasama lamang naming pinapanood ang mga fireworks tapos ilang sandali lang ay may proposal pa lang magaganap. Walang pagsidlan ang saya ko ng mga panahong yon. At noong mga sumunod na araw ay masaya akong nakipagkita kay Daisy upang ibalita na sa wakas ay engaged na kami ni Fernan, Papa Dudut. Wala ka bang napapansin sa mga daliri ko, Besh? Ano bang meron? Ayan o, tignan
mabuti. Bagong manicure ka. Ganda ng nail art mo Saka Tanga, hindi yan ang gusto ko ipakita. Ano ba kasi yun? Tignan mong mabuti. Sige ka, magtatampo ko pag hindi mo napansin. Teka, ito na nga OMG! Totoo ba yan? Totoong-totoo, engaged na kami ni Fernan. Nag-propose siya nung New Year's Eve. Siyempre, hindi muna ako nag-upload ng mga pictures sa Facebook kasi plano kong sa'yo muna unang ibalita. Thank you kasi pumayag ka makipagkita sa akin ngayon. Wala yun. Na-appreciate ko naman na sa akin mo unang sinabi. Na-appreciate mo ba sa lagay na yan? Mukha ngang hindi ka naman masaya. Sorry, Besh, pero ang hirap naman kasing maging masaya, lalo may nalaman ako tungkol dyan kay Fernan. Anong nalaman mo? Hindi ko agad sinabi kasi tsumitsempo pa ako. Hindi ko lang akalain na magpo-propose siya sa'yo ngayong taon. Natural, magkarelasyon kami. Tsaka ano ba kasi ang nalaman mo tungkol kay Fernan? Sabihin mo na lang kaysa ang dami mo pang sinasabi dyan. Unfaithful sa'yo yung boyfriend mo, Besh. Ano ka mo? Ganito kasi yan. May nakita akong post sa isang Facebook group tungkol sa pag-akyat ng bundok. Nakapublic naman yung group page nila kaya lumabas sa timeline ko. Nung chinek ko, hindi ka naman member doon kaya malamang hindi mo yun nabasa. Ano nga yung nabasa mo dun sa post? Kalma ka lang pwede. Parang kulang na lang kainin mo na ako ng buhay Paano ko kakalma yung sinisiraan mo yung boyfriend ko? Hindi ko sinisiraan ang boyfriend mo. Siya ang sumira sa sarili niya. Lalo hindi ko lang isang beses nabasa ang pangalan niya dun sa mga post na may kinalaman sa pag-akyat ng bundok. Blind item nga siya dun Sabi dun sa mga post, may isang organizer daw na mahilig mangharot ng mga joiner. Nakikipag-usap daw tungkol sa tour tapos sa huli, makikipaglandian. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi kita pinipilit na maniwala pero wala ka bang napapansin kakaiba kay Fernan? Wala! Kaya nga hindi ako naniniwala sa'yo. Tsaka malay mo, kapangalan lang niya yung sinasabi dun sa post. Hindi lang naman siya yung nag-iisang Fernan sa mundo, no? Alam ko naman yun, pero may iba kasi ako nababasa na dinidescribe yung Fernan na sinasabi nila At naisip mo na agad na yung boyfriend ko ngayon? Oo. Bang klase? Hindi ako makapaniwala na ganyan ka pala. Anong ganito ko? Na masyado ka nagpapapaniwala sa mga blind item. Tapos na pangalanan lang, naisip mo na agad na boyfriend ko? Kaya nga tinatanong kita kung wala ka bang napapansin sa boyfriend mo, 'di ba? Sinabi ko na nawala, di ba? Alam mo, masyado ka mapanira. Sinisiraan mo yung boyfriend ko sa akin? Binibigyan lang kita ng warning. Anong klaseng warning yan sinisira mong relasyon namin? Tinaon mo pa talaga nakaka-propose lang niya. Para ano? Para hindi matuloy ang kasal namin? Napakasama mo namang tao. Naturingan ka pa namang kaibigan. Sorry, pero malakas lang talaga ang kutob ko na iisang taong tinutukoy nila sa blind item at ang boyfriend mo. Kilala mo naman ako, 'di ba? Hindi ako nag-iimbento. Tsaka, kung gusto mo, ipapakita at ipapabasa ko sa iyo yung mga screenshot ko tungkol dun sa issue Ikaw na lang ang magsabi kung nagsisinungaling ako. Papadudot kahit na may pinakitang mga screenshot si Daisy ng issue na nabasa niya sa isang group page sa Facebook at binanggit nga doon ang pangalan ni Fernan, ay hindi pa rin ako naniwala. Naka-anonymous kasi ang post tapos ay naisip ko na baka sinisiraan lang ang fiancé ko. Kung totoong siya nga ang tinutukoy doon. Palibhasa ay sikat na sikat siya at kilala talagang organizer at tour guide. Nagalit din ako kay Daisy dahil sinira niya ang mood ko na dapat ay masaya ng araw na yon. Naisip ko na baka gusto lamang niya na hindi matuloy ang wedding namin ni Fernan. Kasi kahihiwalay lang nila ng asawa niya noong 2024. Baka gusto niya na pareho kaming maging single at miserable. Hindi naman tama yon kasi kung totoo ko siyang kaibigan, ay wala siyang ibang gugustuhin kundi ang maging masaya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na nga kinausap si Daisy ng mga panahong yon. Kahit chat siya ng chat sa akin sa Messenger. Basta iritado ako sa kanya at pakiramdam ko. Anumang sandali ay sisirain niya ang kaligayahan ko. At kahit na nagsorry na siya sa akin at gusto lang daw niya akong makita para masamahan ko siya,
Dahil malungkot siya sa paghihiwalay nila ng asawa niya ay binaliwala ko siya. Ayaw kong malungkot kasama niya kaya tiniis ko na hindi siya kitain habang abala sa paghahanda ng wedding namin ni Fernan. Civil wedding lang ang plano namin gawin kaya sa reception na lamang kami bumawi at sa honeymoon. Ayaw ko kasi ng ingranding kasal at ganon din naman si Fernan. Sa April 2025 na sana ang plano naming pagpapakasal. Kaso around March ay may nangyari. Isang araw ay nagaya ang mga kaibigan ni Fernan ng jamming at house party overnight sa condo unit ng isa nilang barkada. Mga dati silang kaklase ni Fernan na ipinakilala na rin naman niya sa akin kaya tiwala ako na nasa mabuti siyang kamay. Pinasasama nga niya ako kaso'y panggabi ako noon sa trabaho at ayokong umabsent. Kaya si Fernan na lamang ang pinapunta ko basta mag-update lamang siya sa akin. Wala naman akong trust issue sa fiancé ko at malaki ang tiwala ko sa kanya, Papa Dudut. Alas 6 ng umaga ang out ko noon sa trabaho at nung umuwi ako ay nasa apartment na namin sa Fernan. Tulog na tulog at mukhang lasing na lasing. Buti na lamang at hinatid siya sa bahay ng mga barkada niya. Patulog na sana ako noon pero naisipan kong kunin ang cellphone ng kinakasama ko. Hindi ko gawain ang makialam ng personal niyang gamit pero that time ay may kung anong enerhiyang nag-udyok sa akin at tignan ang messaging app niya. At doon nga ay may nakita at nabasa ako na siyang dahilan para mag-alboroto ako sa galit, Papa Dudut. Fernan, gumising ka nga dyan. Bakit ba? Kita mo natutulog yung tao, naantok pa ako. Alam ko, pero may pag-uusapan tayo. Pwede bang mamaya na lang? Patulugin mo muna ako kasi grabe talaga yung antok ko. Paano hindi ka antukin? Eh anong oras ka na hinatid dito ng mga barkada mo? Teka, galit ka ba? Oo, galit ako. Bakit ka magagalit nagpaalam naman ako sa'yo. Pinasasama pa nga kita nun pero sabi mo mas gusto mong pumasok sa trabaho. Pambihira ka naman no? Huwag mo sabihing nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Alam ko na pinayagan kita at hindi naman yun ang rason kung bakit nagagalit ako ngayon. Wala naman akong kasalanan sa'yo Kaya wala kang dahilan para magalit sa akin. Ah, ganon? Sigurado ka ba talagang wala? Ano yun? Tinatanong kita kung sigurado ka bang wala. Oo, sigurado ako. Ano naman gagawin ko? Malay ko rito sa text sa'yo ng BFF niyong babae. Sa bagay, sabi lang naman niya rito, thank you raw kasi nakailang beses mo raw siyang dinala sa langit. Dapat daw matagal ka na niyang pinagbigyan pero salamat pa rin daw sa isang hindi malilimutang gabi. Ano kasi, mahal. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Nandidiri ako sa'yo. Ano kasi, hindi yun katulad ng iniisip mo. Bakit? Alam mo ba ngayon kung ano ang iniisip ko? Gusto mong malaman kasi sasabihin ko. Iniisip ko na nagtaksil ka sa akin. Na si dinami-rami ng babae, yung pa talagang pinakilala mo sa akin at pinagkatiwalaan ko. Lintik naman, Fernan. Napakababoy nyo. Tapos malalaman ko na matagal mo na pala siyang kursunada pero kagabi ka lang niya pinagbigyan. Wow! Wow na wow talaga! Sorry, mahal. Huwag mo nga sabi akong matawag-tawag na mahal kasi nasusuka ako sa'yo! Wala lang yun. Anong wala lang yun? Siraulo ka ba? Hindi totoo yun. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nadala lang kami ng kalasingan namin. Para namang hindi mo pa nararanasang malasing. Ikaw nga pag tinamaan na ng alak nag-iiba ng personalidad mo. Baliw ka pala eh! Kinumpara mo pa ako sa'yo hindi naman ako pumapatol sa kabarkada ko kapag nalalasing. Hindi naman namin sinasadya sa kami asawa na rin yung tao. Yun na nga! May asawa na nga! At ikaw naman may fiancé ka na! Pero ginawa mo pa rin kahit na may karelasyon ka! Paano ko hindi magagalit, Aber? Sagutin mong tanong ko, dali! Wala lang yun. Hindi ko naman sinasadya yun Saan nagsisisi na ako kasi nasaktan kita? Dapat lang na magsisi ka. Ha? Pero sa tingin mo sapat na yon? Kasi kung tatanungin mo ko, hindi ang sagot ko. Ang sakit-sakit ang ginawa mo sa akin. Lalo't pinagkatiwalaan kita.
Ikakasal na nga tayo sa susunod na buwan, di ba? Pero nagawa mo pa rin sa akin to? Ang sakit-sakit, Fernan! Sorry, Athena. Sorry talaga. Sa'yo na lang yung sorry mo kasi nasusuka ako sa pagmumukha mo. Nakakadiri ka! Umayo ka sa akin! Ha? Saan naman ako pupunta? Hindi ko alam! Problema ko pa ba yon? Bahala ka! Basta lumayas ka sa harap kong lintik ka! Athena naman. Pwede bang pag-usapan muna natin to na maayos? Maayos? O ito usapang maayos. Umalis ka sa bahay na to. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sobrang sama mong tao. Sana mapunta ka sa impyerno. Papa Dudut, grabe ang galit at sama ng loob ko kay Fernan ng mga sandaling yon. Kulang na lamang ay balatang ko siya ng buhay dahil napakalandi niya. Malaki pa naman ang tiwala ko sa kanya na hindi niya ako lolokohin pero maling-mali ako. Bigla tuloy nagbalik sa akin lahat ng mga sinabi ni Daisy tungkol sa kinakasama ko. Paano nga kaya kung totoo ang lahat ng yon? At masyado lang akong naging in denial dahil ayokong may makasira sa aming relasyon. Pinalis ko si Fernan sa apartment na nirerentahan namin ang araw na yon dahil ayoko siyang makita. Sumunod naman siya sa akin at sinabing magpapalamig muna at magpalamig muna ako ng ulo bago ulit siya bumalik para makapag-usap daw kami. Noong time na yon ay tinawagan ko si Daisy habang umiiyak at inalo naman ako ng kaibigan ko. Sinabi niyang pupuntahan niya ako sa apartment namin at yun nga ang ginawa niya. Iyak ako ng iyak kay Daisy na tipong sising-sisi. Kasi hindi ako nakinig sa mga sinabi niya noon. Sana pala ay mas naging mapagmatsyag ako. Kinagabihan ay bumalik nga si Fernan sa apartment namin pero pinalayas ko lamang ulit siya. Ayaw ko siyang kausapin dahil hindi pa ako handang makita ang pagmumukha niya. Nandidiri pa rin ako sa kanya sa totoo lang, Papa Dudut. Kaya lang ay naging masugid ang kinakasama ko na makipag-usap sa akin at ayusin namin ang aming relasyon lalo na at malapit na ang petsa ng kasal namin. Isang gabi bigla na lamang siyang nagpakita sa apartment at wala na akong nagawa para iwasan siya. Papa Dudut. Sinabi kong hindi pa ako handang makipag-usap sa'yo. Ayaw ko pa nga makita yung pagmumukha mo pero ang kapal mo rin talaga makipagkita sa akin ngayon, no? Hindi ka na nahiya? Kinapalan ko na talaga ang mukha ko kasi gustong gusto kita makausap. Ano pa bang pag-uusapan natin? Marami. Una na doon yung tungkol sa relasyon natin. May relasyon ba tayo? Oo naman. Saka ikakasal na nga tayo, hindi ba? Sa tingin mo talaga gusto ko pa rin makasal sa katulad mong manloloko? Athena naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. At bakit naman hindi? Ikaw nga hindi ka nagdalawang isip na galawin yung tropa mong babae, di ba? Masarap siya, di ba? O bakit ako ang kinukulit mo? Bakit hindi siya ang puntahan mo tapos share kayo ng mister niya? Total mga hayop naman kayo. Tao lang naman ako, nagkakamali rin. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Ang tagal na natin, oh. Oo nga, matagal na tayo. Pero sa tingin mo maliit na kasalanan lang yung ginawa mo? Kasi kung oo, aba, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Hoy, para sa kaalaman mo, sobrang sakit ng ginawa niyo sa akin ng kaibigan mong babae. At kahit na hindi siya yung kasama mo na gumawa nun sa akin, malaking kasalanan pa rin na niloko mo ako. Sabi mo nga, di ba ikakasal na tayo? Pero naisip mo pa rin na lokohin ako. Dapat ba ginawa ko pagkatapos ng kasal natin? Para hindi ka magalit sa akin ng ganyan? Ay, baliw! Kasi yung sinasabi mo parang ganun na rin eh. O di sana ginawa mo na nung bago pa lang tayo para hindi na umabot sa ganito na malapit pa akong maikasal sa manlolokong katulad mo. Hindi ko nga sinasadya yun. Patawarin mo na ako. Nadala lang naman kami ng mga damdamin namin eh. Saka ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo talaga ako, hinding-hindi mo may isip na saktan ako. Kaso wala kang isip eh, kaya nagawa mo yun. Tingin mo maniniwala pa ako ngayon sa sinasabi mo? Hindi ko na mababago ang nangyari na. Kaya nga magagawa ko na lang humingi ng tawad.
Pero nangangako ako na magbabago na ako para mas maging karapat-dapat sa'yo. Ayoko mawala ka sa akin kaya pagbigyan mo pa ako. Pag ginawa ko pa ulit yung bagay na yon, ako na mismo makikipag-iwalay sa'yo. Wow ha! Salamat sa assurance at pakonsuelo mo. Nakakatuwa namang marinig yan. Grabe! Grabe ka na talaga! Athena, sige na. Nagmamakaawa na ako. Huwag mo naman sa akin gawin to. Mahal na mahal kita eh. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Binibigay lang ang second chance sa mga taong deserving. Kaya nga pagsisikapan ko na maging deserving. At paano mo gagawin yun? Sige nga! Araw-araw kitang liligawan. Saka ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. At kahit na mag-asawa na tayo, gagawin ko pa rin ang panliligaw sa'yo katulad nung kinikilala pa lang natin ang isa't isa noon. Kaya sana naman maniwala ka sa akin at bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para patunayan sa'yo lahat ng mga sinasabi ko. Ewan ko pero madali lang naman magsalita at magsabi ng mga pangako na anumang sandali mapapako lang din. Tsaka anong assurance ko na hindi mo na ako lolokohin? Nagawa mo na nga isang beses. Malamang magagawa mo pa yan ulit. Sige, sabihin mo. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Sinira mo na yung tiwala ko sa'yo. Kaya nga pagsisikapan ko maibalik yung tiwala na yun na nawala dahil sa pagiging mapusok at makasalanan ko. Sorry na talaga, Tina. Sising-sisi na ako sa nagawa ko. Napakatanga ko naman kasi. Saan ka naging tanga? Kasi nalaman ko? Siyempre hindi. Mabuti na yung malinaw. Tanga ako kasi sinaktan ko ang babaeng mahal ko. Kaya patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Pangako yan. Papadudot, marami pa akong masasakit na salita na gustong sabihin kay Fernan ng gabing yon. Pero hindi ko na nasabi na daig na kasi ako ng matinding emosyon. At sa halip na pakinggan pa ang pagsusumamo niya at paghingi ng tawad ay muli ko siyang pinalayas sa pamamahay namin. Wala rin namang nagawa si Fernan dahil nag-iiskandalo na ako ng mga panahong yon. Pero hindi pa rin siya tumigil sa panliligaw sa akin at hanggang sa ngayon ay sinusuyo pa rin ako ni Fernan. Hindi ko naman masabi na hiwalay na kami kasi wala rin namang kaliwanagan kung gusto ko ba talagang tapusin na ng tuluyan ang relasyon namin. Aaminin kong mahal ko pa rin si Fernan at gustong gusto ko siyang bigyan ng ikalawang pagkakataon. Pero natatakot ako na baka ulitin na naman niya ang kasalanan niya sa akin. Ang tungkol naman doon sa mga issue sa blind item na naugday sa kanya ay hindi ko na kinumpirma. Pero hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin ang bagay na yon. At nababagabag pa rin ako ng sobra. Sana po ay matulungan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang gagawin ko. Nahihirapan na kasi ako at kahit na sinabi na sa akin ni Daisy na hiwalayan ko na si Fernan, ay may parte pa rin sa puso ko na ayaw yung gawin. Ewan, litong-lito na ako. Tatapusin ko na ba ang lahat sa amin ni Fernan o susugal pa ba ako sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanya at pagbibigay ng chance? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabigyan ako ng payo ng mga kabarangay natin. Dahil malaking bagay po yun sa naguguluhan kong puso. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko and more power. And God bless po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Athena.